Isa nga pong malakas sa palakpak para sa Panginoon. Come on. Everybody. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po mag-Bible declaration muna at manalangin para sa umagang ito? Sige po, taas natin yung ating Biblia. Sige po, sama-sama tayo mag-declare once more. Ito pong Bible nito is napaka-importante po sa buhay natin. Amen? Naniniwala kayo ron? Amen! At ngayong 2020 na, lagi natin i-declare na itong Biblia ito magpapabago patuloy ng buhay natin. Dito po tayo nabago sa Word of God. Kaya po, huwag na pong kalilimutan na magdala ng Bible every Friday. Amen. Kung tayo po wala pong Bible, ibenta mo yung cellphone mo, bili ka ng Bible. Ayan, okay? Kasi pa mas importante yung Bible sa cellphone. Amen po ba? At tatabihin ko po sa inyo, wala pong holy cellphone. Meron po holy Bible. Amen! Kasi sometimes umaasa tayo sa apps sa cellphone. Practicing po natin na this 2020 matuto tayo mag-open ng Biblia. Amen! Kasi po kapag po minsan nasanay ka sa phone, sa cellphone, sa apps, kapag hawak mo ang Bible, hindi mo alam kung saan mo hanapin yung book. Bakit? Kasi isang pindot lang sa apps, lalabas yung book. Pag hawak mo na to, hindi mo alam kung saan mo hanapin yung books. Amen? So mag-practice po tayo this 2020 na lagi natin dala yung Bible natin. Napaka-importante po nito. Ito po yung leading na binibigyan ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Sige po, declare natin to. 1, 2, 3. Lahat tayo sabay-sabay. Go! This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will talk the word of God. This morning I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same. Never, never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Come on, everybody. Yung para sa Diyos. Amen, amen, amen. Okay. So, if you will remember, this is the first time na magtuturo tayo ngayon 2020, no po? Kasi po last week, it was Pastor Jomar, no po, na tumayo rito. So, ito po yung first Friday natin together. And gusto ko lang po kayong encourage, mga kapatid. Sandali po. Ayan, okay. So, how many of you are excited this year, 2020? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, 2020 na. Yung may conviction naman. Sabi mo, kapatid, 2020 na. Magbago na tayo. Amen? Magbago na po tayo, 2020 na. Okay? Okay, now, ang kagandahan po dito sa church na to, yung mga first timer na nandito ngayon, one very good thing about this church is, ang pinag-uusapan natin dito, lahat is galing sa Biblia. Tama? Hindi po mga kwentong kutsero. Hindi galing sa Times Magazine, hindi galing sa Newsweek Magazine, hindi galing sa Gulf News, hindi galing sa College Times. Lahat po ng pinag-uusapan natin dito is galing po sa Bible, na yung Bible na hindi natin nakalakihang basahin. Amen! Are you agree? Amen! Na tayo nagsisimba lang, pero hindi natin alam yung Biblia. Tama? Nagsisimba lang tayo, but we never know what the Bible is. Yun po yung problema natin. Kaya po dito, sa LRC, natuto tayong tingnan kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Nakita natin na napakalawak pala ng pagmamahal ng Diyos. Tama? Amen! Na ang Diyos pala is napakalaki ng plano sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, God loves you. And has a wonderful plan for your life. Para naman walang kadating-dating yung sinasabi nyo.
Lagyan niyo ng conviction. Sabihin mo, tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, God loves you. And has a wonderful plan for your life. Tama? Bakit natin nalaman yan? Makinig tayo. Bakit natin nalaman na mahal tayo ng Diyos? Paano natin nalaman na may plano pala ang Diyos? Nalaman natin yan at naramdaman natin when we started to open the Bible. Amen. Tama? Kaya yung Bible po, napaka-importante. Minsan nagpe-pray tayo, Lord, Panginoon, sagutin mo naman yung prayer ko. Ang tagal na may sakit ng nanay ko, hanggang ngayon hindi po gumagaling. Sagutin mo naman, Panginoon. Tama? Eh, sasabihin ni Lord, kaya ka nandyan yung Bible ko eh. Lahat ng sagot nandyan eh. Amen. Ayaw mo lang basahin kasi. Tama? Kaya nga nung nakilala natin si Lord at nagbasa tayo ng Bible, nakilala natin siya, tumatag tayo sa buhay na to. How many of you tumatag sa buhay na to, nagbasa ng Bible? Amen. Di ba? Bakit tayo tatatag? Because Bible is the Word of God. Amen. Salita ng Diyos. Kaya po nung nabasa natin yung Biblia, nagkaroon tayo ng understanding about who God is, what God can do in our lives. Kaya po yung problema na dumarating sa atin, ang sabi natin, vitamins yan. Amen. Kung hindi pa tayo nagbabasa ng Bible, ang problema, kapag dumarating sa buhay natin yung problema, ano po? Any kinds of issues, any kinds of problems. Tandaan niyo ha, may Diyos ka man o wala, ang problema darating sa buhay mo. Amen. Habang nabubuhay tayo, ang problema, paikot lang yan. Iba-ibang mukha, iba-ibang oras, iba-ibang pagkakataon, meron mabigat, meron magaan na problema, pero tawag daw problema. Ang tawag natin daw problema nung hindi pa tayo nagbabasa ng Bible. Amen. Pero nung nagbabasa na tayo ng Bible, we understood, ewan ko kung naiintindihan ninyo, na ang problema pala, vitamins. Amen. Na habang dumadaan ka ng problema, kasi may relasyon ka sa Diyos, at tingin mo sa problema, vitamins. Bakit? Kasi the more na dumadating ang problema, the more na lumalakas ka after. Amen. Tama? Tumatatag ka. The more na may dumarating na issue sa buhay mo, na paglalabanan mo. Why? Because of God. Amen. Because of His grace. Because of His mercy. Nalaman natin ang Diyos kasama natin. Hindi tayo iniiwan kahit kailan. Pero kung hindi ka pa nagbabasa ng Bible, parang hindi mo naririnig ang Diyos. Bakit? Kasi ikaw naman talagang lumalayo eh. Ang Diyos na andyan lang eh. The Bible says, He will not leave you and ever forsake you. Ang problema lang, ikaw ang lumalayo sa Diyos. Kaya kapag may problema ka, ang tingin mo, yung problema hindi pinapansin ng Diyos. Hindi mo lang alam, ikaw ang hindi pumapansin sa Kanya. Hello? Nare-realize mo ba sinasabi ko? Now, this 2020, ayoko lang tayo po-focus sa problema. This 2020, ayoko lang na itong church na to, 2020 na, ang hinahabulan natin sa Diyos, yung sagutin yung problema natin. Are you with me? Amen. Kasi usually, ang mga tao, kapag may problema, saka lumalapit sa Diyos. Pag walang problema, hindi kilala ang Diyos. Ngayon, wala na tayo doon sa religionship. Okay? Meron na tayo relationship. Sabi mo sa katabi mo, relationship. Relationship. Sabi mo, kailangan may relationship ka sa Diyos. Sabi mo. Ayan. Kailangan po may relationship tayo, hindi po reliyon. Amen. Salamat Lord at may dalawang nag-amen. Tatlo, apat. Lima, anim, pito. Grabe. Hindi kayo nagre-response sa sinasabi ko. Naintindihan niyo ba mga kapatid sa sinasabi ko? I want you to change your mindset from this time onwards. How many of you na tinanggap na ang Bible is parte ng buhay niya? Amen. Ito po yung sabi ng Bible. The Bible is a record of what God has said and done and is our final authority in matters of faith. Diyan po yung sabi diyan. Ang Biblia raw is final authority in our faith. Pag sinabi mong final authority, yung Bible, tinanggap mo na dito ka naaasa, dito na tumatakbo yung buhay mo. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ako ang tagal-tagal ko religious, napaka-religyoso kong tao kasi doon ako dinala ng nanay ko eh. Ng tatay at nanay ko. Sobrang religious ko. Pero po, sa sobrang pagka-religyoso ko, hindi ko naintindihan yung plano ng Diyos sa buhay ko.
Why? Because there is one absence in my religion, and that is the Word of God. Hindi ko naiintindihan yung plano ng Diyos because hindi ko nababasa yung salita ng Diyos. Tama? Nagsisimba lang ako, in, out sa church. But I never touch the Bible. Mabuti na lang, napakabuti ng Panginoon, in 2002, nabasa ko ang Biblia. At doon po nabago yung pananaw ko sa Diyos. Tama po ba? Amen. So, dito sinasabi natin, the most powerful weapon in the world is the Word of God. Asahin po ng John, chapter 1, sabi roon is, from the beginning is the Word, and the Word is with God, and the Word is God. Amen. Tama? Are you with me? Now, how many of you here are ready to follow what the Bible says? Amen. I want to see your hand. Gusto ko makita yung kamay ninyo. Tatanungin ko ulit kayo. How many of you here are ready to follow the Word of God? Amen. What the Bible says? Okay, now, before we go deeply into the Word, gusto ko mo itong 2020, itong year 2020, malaman at maunawaan natin talaga yung salita ng Diyos at yung plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Are you with me? So, re-rewind tayo, back to original tayo ng konti. Re-rewind tayo, back to original plan tayo ng Lord. At sabi po rito, Life Harvest Restoration Church. We harvest life. Kaya ka nandito because we want to teach you how to restore back to original plan of God. Amen? Kasi po nakakalimutan natin yung original plano ng Diyos. At lahat ng original na plano ng Diyos, sa Bible lang natin makikita. Tama? Kasi sometimes, mga kapatid, yung plano ng Diyos hindi nangyayari sa buhay mo because you really don't know, you don't want to follow yung plano ng Diyos. Are you with me? Sometimes gusto natin pagpalain tayo ng Diyos pero ayaw naman natin sumunod. Parang doktor lang, di ba? Sasabihin ng doktor, bawal kainin to, simula ngayong araw na to, uminom ko ng gamot dito, for 3 weeks, inumin mo yan, 3 times a day. Ayan. Pagkatapos, paglabas ng ospital, yung gamot na ininom niya, nawala yung sakit. Pero yung pinagbawal ng doktor, sinunod ba? Hindi, balik ulit sa dati. So, ang nangyari lang, inalis mo lang konti yung sakit, pagkatapos bumalik ka uli. So, dahil hindi mo sinunod yung sinabi ng doktor, ano mangyayari sa sarili mo? Ha? Babalik ka ulit doon one day. Are you listening? Amen. Yan ay isang bagay na natutunan ko po. Pag sinabi ng doktor, bawal, bawal. Amen. Kaya, ang ginagawa mo lang, minamaintain mo lang yung sakit mo. Mawawala ngayon, after 2 months, babalik ulit. Why? Because hindi mo sinunod eh. Tapos sa 3 taon ka na sa doktor, sabihin mo walang kwenta yung doktor na yan. Tama? Paano magkakaroon ng kwenta eh? Ayaw mo sumunod. Yung bawal, ayaw mo. Bawal ang bulalo, bawal ang laman loob, kain ka pa rin ang kain. Bawal ang igado, kain ka pa rin ang kain. Tapos sasabihin mo, may gout ka. May arthritis ka. Ayaw mo naman tigilan yung bawal. Tama? So, pinitin po sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi natin nararamdaman yung plano ng Diyos because ayaw nating sumunod. Amen. Are you with me? Bakit pa nilagay yung Bible na yan? Ngayon, nagtaas kayo na kamay. Sabi nyo, we are a believer of a Bible. Kaya hindi niwala. Yan ang final authority namin. So, kung final authority natin yan, dapat susundin natin. Amen. Kasi sinabi mo, final authority. Hindi kinaaasa sa horoscope. Amen. At tuwing umaga, nagbabasa ka ng horoscope, ano kaya ang deal sa akin Lord today? Mga kapatid, yung horoscope, yung sumusulat nun, alam niya talaga yung future, dapat mayaman na yon. Dapat milyonaryo na yon. Tama? Dati paniwala ako dyan sa horoscope na yan. Nung sinabi kong final authority ng Bible, dito na ako naniwala. Tama? Do we have a reader today? Meron po ba tayo reader? Nasaan si Mike Tan pala, by the way? Si Mike. Nandiyan ba si Mike? Ha? Meron akong itinext sa kanya, sabi pa, pakitingnan. Andun yung 2 verse na kailangan ko mamaya, okay? Inasa ko sa kanya, okay? So, tingnan nyo, ang Bible is the record of what God has said and done, and it's our final authority in matters of faith. So, pag sinabi mong final authority in matters of faith, dito ako aasa, itong pananampalataya ko, itong Biblia na to. Whatever the Bible says, I will believe it. Amen. Tama?
Now, this 2020, I want to go back to original na plano ng Diyos sa buhay natin. So, tingnan natin muna po ano yung nangyari. Ano po, meron akong verse dito. Pakibasa nga po. May Bible reader ba tayo dyan? Pakibasa nga, please. Mark 1:16 to 18. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Ayan, thank you Lord sa iyong salita. Tingnan niyo mabuti ito ha. Ito, naniniwala tayo sa Bible, ito yung plano ng Diyos sa atin. Sino po sa inyo nabasa na yung verse na yan? Amen. Taas ako ma, I want to see your hand. Yung magsasabi na, nadaanan ko na yan, nabasa ko na yung verse na yan, alam ko na yan. Taas ako ma. Okay, so halos lahat tayo, nabasa natin yan. Ang problema lang, hindi mo maintindihan. Tama? Naniniwala ba kami na meron tayo nababasa sa Bible para hindi natin naintindihan? Pero nabasa mo. Di ba? Na gusto kong paintindi sa itong verse na to, itong set of verse na to. Ang goal ko po ngayong umagang ito, ipaunawa sa inyo yung bagay patungkol sa Bible na baka hindi mo naintindihan. Ito yung goal ko ngayon. Hindi ko po gagawin ito kung hindi dapat natin maintindihan. Kaya ako po ituturo itong verse na to because I want you to understand na itong verse na to is napaka-importante sa iyo at sa akin. Amen. Amen? Sobrang importante po dito. Now, ang problema lang dito sometimes, binabasa lang natin yan, pero hindi talaga natin ina-apply. So kung titignan mo, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Ang sabi sa 17, pakibasa nga yung 17. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Okay. I want you to understand that dito po sa Book of Mark, for Gospels yan. Matthew, Mark, Luke, John. Okay? So, titignan mo mabuti. Ito po Book of Mark, si Mark, kasama niya sa ministry. Tama? Amen. Si Matthew, si Mark, si Luke, si John. Yan po yung mga disciples na kasama ni Jesus. Halimbawa ako si Jesus, gumagawa ako ng ministry, andon silang apat. Kasama si Mark. Amen. So yung sinulat niya dyan is eksaktong nangyari noong mga panahon na yon, na witness nila. So dito po sinasabi na Mark chapter 1, meaning dito po sa book na to, nagsisimula pa lang ang ministry ni Lord. Amen. Tama? Kaya nga chapter 1. Are you with me? Amen. Nagsisimula pa lang siya, kaya nga chapter 1. Now, alam natin lahat yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Bumaba si Jesus dito sa lupa for a purpose. Amen. Pakinig tayo mabuti ha, pakinggan niyo mabuti, baka ma-miss out nyo to. Si Jesus nung bumaba dito sa lupa, pinadala siya ng Diyos Ama, nagkatawang tao ang Diyos kay Jesus. Nagkatawang tao. Bumaba ang Diyos dito sa lupa because meron siyang plano. Meron siyang gustong gawin. Amen. Hello? Buong-buo sa plano ng Diyos na meron siyang gagawin, kaya siya nagpaksakripisyo bumaba din sa lupa. Tama? Amen. Jesus was born to die. Tandaan niyo palagi. Bakit siya was born to die? Because He needs to be crucified on that cross. Bakit? For a vision. Sabi niyo, vision. Vision. Bakit siya kailangan pakuroon? For a vision. Sabi niyo, vision. Vision. Sabi ng Bible, without the vision, people perish. Kung wala kang vision sa buhay mo, pag-uwi mo ng Pilipinas, kahit 30 years ka rito, wala ka kahit ano. Kasi wala kang vision. Yung vision is yung future na nakikita mo, yung gusto mong gawin. Amen. At ang Panginoon, nung time na yon, kaya siya bumaba dito sa lupa, may vision siya. Ang magpapako sa krus na yan. Amen. Bakit? Para ikaw at ako, bigyan ng kaligtasan. Amen. Kaligtasan means, para pag namatay ka, physically punta ka ng langit. Amen. Tama? But at the same time, ang Panginoon po is alam niya na 30 years old siya during this day. 30 years old na siya. Nakita natin siya sa Bible, sa manger ng bagong panganak with Mary and Joseph. Pagkatapos nun, nakita natin siya ng 12 years old na nung nagpipreach sa temple. Pero after nun, kasunod nun, nung magsisimula siya mag-ministry. Baptism ni John the Baptist, tinry siya ng devil for 3 times, tempted but never sinned. And after this, ito na. Nasusundan niyo? Amen. Magsisimula na siya mag-ministry. He was 30 years old.
At ang unang-unang ginawa niya, buong plano niya, pababa ako sa lupa, may plano ako. Salvation ng mankind. Kailangan ko magpapako roon kasi may gagawin ako para ang lahat ng taong maniniwala sa akin, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen. So buo sa sarili niya na may plano siya. Eto, magsisimula na siya ng ministry. Ang una niyang ginawa, naglakad siya beside the Sea of Galilee. Amen. Magsisimula na siya, ha? Magsisimula na, buong puso niya. Pero ang una niyang ginawa, naghanap siya ng team. Sabi niyo, team. Bakit kailangan niya ng team of 12? Bakit? Ang una niya hinanap, si Simon and his brother Andrew, casting a net into the lake of fire. Bakit na kailangan ng team? Kasi po, ang sabi niya, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for what? For people. Ito yung gustong gawin ni Jesus. Na itong mga taong to, turuan niya, hindi mag-isda ng isda, ngunit mag-isda ng tao. Amen. I want you to imagine yung sinasabi ko sa inyo, okay? I want you to imagine. Bible verse is there. Hindi kwentong barbero to. Hindi to something na kinuha natin sa Gulf News, sa Time Magazine, para ikwento sa inyo. Ito is something na galing sa Bible na hindi mo binasa kahit kailan. Original plan ng Jesus to, hindi ng Bobby, ng Jesus. Yung Jesus na Diyos na kinikilala natin. Now, Amen. I want to tell you something. You can only do things because you know it. Tama? Baka nagawa lang tayo ng mga bagay kasi alam natin yon. And you know to do things, alam mong gawin yon kasi natatandaan mo. Tama ba? Amen. Nasusundan niyo ako? And because natatandaan mo, you can do it. Tama? Amen. Ang alam mo lang gawin, yung natatandaan mo. At kaya mo kayang gawin kasi natatandaan mo. Now, you are doing the wrong thing because you have a wrong understanding. Amen. Ang ginagawa natin mali because meron tayong pagkakamali sa ating pagkakaunawa. Tama ba? At kung ano yung naiintindihan mo, that's what you do. Hello? Amen. Kung ano yung naiintindihan mo sa isang bagay, yun ang gagawin mo. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na hindi mo alam. So, if your understanding in one thing is wrong, kapag mali ang pagkakaunawa mo sa isang bagay, and you keep in doing that, of course, the result is wrong. Hello? Amen. Kasi mali yung pagkakaunawa mo, mali yung pagkakaintindi mo, ang gagawin mo na lang palagi is yung mali. Kasi mali nga ang iyong understanding. Amen. Are you getting my point? Pwede nyo i-apply yan kahit sa klase ng trabaho, buhay, pag mali, mali talaga. Kasi mali yung pagkakaunawa natin. Now, yung wrong results comes from your wrong understanding. Bakit merong wrong results? Kasi mali ang action natin. Hello? Amen. Bakit mali? Kasi mali ang action mo eh. Nagsaing ka, sobrang tubig, doon lumabas, lugaw. Bakit? Mali kasi yung pagkakaunawa mo, kaya mali yung ginawa mo. Kaya mali ang kanilabasan. Sa halip na sinaing, lugaw ang lumabas. Amen. Okay, now, ang pinakadelikado sa napakaraming churches these days is napakarami nating alam. Listen. Ang napakadelikado po sa napakaraming simbahan right now is napakarami nating alam na parang tama, pero mali. At ayaw natin gawin yung parang mali, pero yun ang tama. Amen. Hello? Amen. Naintindihan po ba natin? Ulitin ko ulit. Ang sumisira sa maraming simbahan ngayon is yung paniniwalang parang tama, pero mali. At ang talagang pinakikinabangan natin is yung parang mali, pero iyon ang tama. Amen. Tama po ba? Amen. Now, parang maling ibigin ka. Pero yun ang tama eh. Tama? Tama po ba? Pero parang tamang-tamang mahalin ko siya, pastor. Kasi gwapo, macho pa eh. Eh pero pares ko yung lalaki, kaya mali. Tama? Yan yung mga tama na parang mali, parang tama pero mali. Sa tingin mo tama pero mali. Amen. Are you with me? Binibigyan ko yung example. Now, dito mo sa ating verse sa Mark, no, chapter 1. As I said earlier, nagsisimula pa lang si Jesus.
Nag-select agad siya ng mga kasama niya because he knows that one day babalik siya sa langit. At yun ngayon na nangyari. Nasa langit ang Panginoon, nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama. That's what the Bible says. Pero alam niya, nabibigyan niya ng 3 taon yung ministry niya sa lupa. After ng 3 years, magpapapako siya sa cross at aakit na siya sa langit after 3 days. Pagkabuhay niya muli, nag-stay pa siya ng 40 days sa lupa. After noon, nag-ascend back na siya sa heaven. Pero tingnan niyo yung plano. Bakit kailangan maghanap ng team si Jesus? Bakit niya kailangan? Kasi po, kailangan niyo, kasi pag alis niya, mag-iiwan siya ng mga tao na tinry niya. Are you with me? Tinry niya. Kailangan kasi pag alis niya, may magpapatuloy ng kanya sinimulan. Ano yun? Yung i-share sa mga tao, yung kaligtasan, na siya ang kaligtasan. Hindi dahil mabuti kang tao, pupunta ka sa langit, hindi. Ang kaligtasan siya. Kung hindi ka maniniwala sa kanya, ang punta mo, impyerno. Amen. Hello? Hindi natin naiintindihan yan, pero that's the plan of God. And that's the reason why you are here. Because God loves you. He wants you to understand from this time onwards that without Him, we are nothing. Amen. Hindi ka makakapunta sa langit dahil mabuti kang tao, dahil mabait ka, dahil mo pinatinulungan, dahil mo pinatay yung church. Hindi. Makakapunta ka sa langit because of what is done. Amen. And that's it, period. Because you believe in what Jesus did. Kaya tayo, mapupunta ng langit. Ngayon, dahil si Jesus more than 2,000 years ago, umakyat na sa langit, sino ngayon na magpapatuloy noon? Tayo. Ikaw at ako. Kasi ako dati, Roman Catholic ako, hindi ko kinukwento ang Jesus sa ibang tao. Pero pag green jokes, dyan tayo. Pero nagsisimba ko, napaka-religyoso kong tao, pag-usapan natin ng Diyos, hindi, huwag tayo dyan. Green jokes tayo. Hindi natin alam na kailangan palang malaman ng mga tao rito sa mundo na merong plano ang Diyos, kaya siya nagpapako sa cross. Amen. At yung palais, kapag pinaniwalaan mo yun, kaya tayo nagpo-communion, nire-remember natin nangyari sa Kanya, pag pinaniwalaan mo yun, langit ang punta mo. Amen. Kaya nagtanong, bakit ang mga tao hindi nila ginagawa yon? Bakit? Kasi nga wala silang understanding. Hindi nila alam na ganun pala ang plano. Amen. Kaya pala ang Diyos nagpakilala sa iyo because He wants you to talk to your mother, to your father, to your children, to your relatives, to your office mate, to your friends, na without Him, impyerno tayo lahat. Amen. Kapag tayo namatay, physically, impyerno ang punta mo. Amen. Tama mo ba? Kaya pala kailangan ni Jesus na sabihin, come and follow me, Jesus said. And I will send you out to fish for people. Si Jesus mismo nagsasalita rito. Tama mo ba? Amen. Naghanap siya ng mga taong i-disciple niya. Kailangan i-disciple itong mga taong ito for 3 years para matutunan nila ang gagawin nila before He ascended back to heaven. Amen. In fact, pag binasa mo ang Biblia, pagkatapos itong 4 Gospel, sa Book of Acts, itong 12 taon talaga nagtrabaho para magsimula ang mga simbahan. Si Peter pa lang, nung nagsalita siya, 3,000 ang pumasok sa simbahan. Nakita niyo? Imagine kung magsasalita ka lang sa ibang tao. Imagine kung i-invite ko lang yung mga ibang tao para malaman nila yung totoo. Tama mo ba? Amen. Ano ba? Amen. So, yung mga cell leader natin, taas ang kamay ng mga cell leader, may mga cell group na rito, taas ang kamay. Ayan, nangyayari na yung plano ng Diyos sa inyo. Because nag-aalaga na kayo ng mga tao under you for them to know who Jesus is. Amen. Tama? Ay, paano yung iba? Tama? Ngayon 2020, I want you to focus right now na ipag-pray natin na lumago tayo because there's so many people around us who don't know yet the truth. That the truth will set them free. Tama? Now, diba sometimes, no, tayo mga cell group, no? Cell group leader, no? Magte-text tayo. When na you dito na may... Tama? Napudpud na yung kamay ng cell group leader. Hindi pa dumarating yung kanyang iniintay. Tama mo ba? Hello? Amen. Kasi mga kapatid, ganito ang problema. Ang Diyos may plano sa'yo. Hello. Ang Diyos may plano sa'yo. Ang ganda ng plano niya. Ang problema, ikaw, ayaw mo intindihin yung plano.
sa'yo, ang ganda ng plano. Mag-disciple ka at for you to send you out to fish for people. Amen. Ang problema ngayon, kasi sumusunod ng church na to sa sinimulan ni Jesus, yung gusto natin gawin ni Jesus, magpapatuloy natin dito, isa leader mo, where na you, dito na me, hanggang ngayon, hindi ka pa dumarating, pud na, ubus na yung load, ayaw mo sumunod. Bakit? Kasi yung sa leader mo, alam yung plano. Gusto niya turuan ka ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ang problema ikaw, ayaw mo sumunod sa plano. Amen. Hello? Amen. Sabihin ka sa katabi mo, sabihin mo, parang ikaw ang topic ngayon. Sabihin mo. Tama? Grabe, hirap kayo sa leader mo, umiiyak na sa gabi, patuloy kayong pinagpe-pray. Kasi sa leader mo, tapos na ng training. Alam niya na yung ginagawa niya para sa'yo. Tutulungan ka niya para yung plano ni Lord mangyari sa buhay mo. Kasi sa buhay niya, naramdaman niya na. Gusto na i-share sa'yo. Eh, iba yung takbo ng utak mo. Ayaw mo sumunod sa plano. Kaya, where na you, dito na me, hindi ka nagre-response. Amen. Kaya yung sa leader, nagsawa na. Where na you, diyan ka na lang. Ayaw mo rin lang sumunod. Tama? Wala tayong cooperation because yung plano ng Diyos, iba ang iniisip natin. Amen mo ba? Amen. Amen? Put na yung daliri nila. Come on, everybody. Kailangan po natin ng pagkakataon. Okay, listen. Kailangan natin na tayong nandito na maging tunay na Kristiyano. Amen. Tandaan niyo palagi napakaraming tao na nagki-Kristyanuhan lang. At alam niyo ba resulta nun? Kahit dahil mali yung ginagawa mo, mali yung paniniwala mo, ang pupuntahan mo, langit-langitan lang. Maniwala po kayo sa akin. Kung ikaw hindi tunay na Kristiyano, sa nguso pa lang, hindi sa puso, ang punta mo, langit-langitan. Oh. Amen? Tumingin kayo sa paligid. Napakarami sinasabi, we are Christian, but their life doesn't show na Christian sila. Amen. But they said that we are a Christian. Kung tunay kang Kristiyano, sumusunod ka kay Jesus. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Yan mga yan, yung may ginagawa for God's kingdom. Amen. Tama? Sinasabi mo Kristiyano ka, hindi mo naman alam kung saan ang punta mo. Pag namatay ka, kung tunay kang Kristiyano, dapat you are very, very sure na your life, yourself, your soul will go into heaven one day after this life. Amen. Tama mo ba? Kaya kung sinasabi mo, Diyos lang nakakaalam niyan, eh mag-isip ka, baka nga Diyos lang nakakaalam, ikaw di mo alam. Sa tagal mo ng Christian. Now, the title of this message today is Our Vision 2020. Amen. Our Vision 2020. Say after me, Our Vision 2020. Our vision 2020. As we all know, we have a vision. At ang vision natin is to win souls and make disciples. Mag-win tayo ng soul, mag-select tayo ng mga tao na gagawin natin disciple. Ngayon ang tanong, bakit pastor natin gagawin niya? Biblical ba yan? Kababasa lang natin ng verse, tama? Amen. Na si Jesus, unang-una pa lang na gagawin niya yung ministry, ganun ang ginawa niya. Naghanap siya ng mga tao at disciple niya for 3 years. So dito sa church, sa mga bago po na nandito sa simbahan, dito po sa LRC, we don't offer membership. We offer discipleship. We offer leadership. Gusto namin mga leader kayo ng leaders one day. At ang verse natin dyan is Matthew 28:19. It's a biblical way na gawin natin to kasi nakasulat po sa Bible to. Ngayon, ang tanong, kung babalikan mo yung 17, basahin niya natin ulit. Come follow. 1, 2, 3, go! Come follow me. As I said earlier, as Jesus is starting to do His ministry, nag-select siya ng mga tao to fish for people. Itong mga ito is mga normal na tao na kaya mo at ako. Gaya mo at ako. Tama? Kayo nga sa inyo, mga nurses, mga engineer, mga doktor. Itong mga fisherman lang eh. Nagamit nga ng Panginoon. Now, bakit sila nagamit ng Panginoon? Because they were well-trained. Amen. At dito sa church na to, kung hindi ka namin itatrain at hindi ka magpapatrain, don't expect na magagamit ka ng Panginoon. Don't expect na lalago ka. Don't expect na ikaw magiging matatag na Kristiyano. Because ang gusto mo, nakaupo ka na lang. Tapos na tayo sa Christianity ganon.
Amen. Pinagsisimba ka lang. Makatapos uwi ka na. Dahil binago mo yung paniniwala mo, may relasyon ka na sa Diyos. Level up yourself. Amen. Magpakatatag ng Kristyano para pag uwi mo, ang una-una mong kukwentuhan about what Jesus did is yung nanay, tatay, anak, asawa mo, mga relatives mo. Amen. Huwag mo pabayaan ng nanay at tatay mo, maniwala doon sa isang maling paniniwala. Amen. Na kapag mabuti akong tao, nagsisimba naman ako, saved na ako. No, 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 no. It's about Jesus Amen. who died on that cross. Amen. Tama? Ako po, hindi ko talaga mapaniwala. Hindi ko alam nangyari sa sarili ko. Paano ako naloko ng nanay ko na ang Diyos binubuhat? Amen. Tama? Kailangan na igala sa plaza, bubuhatin mo pa. Noong mga panahon na yun, tinuruan po kasi ako, maalala ko po, first year, second year high school kami, na po, bis na bis pa ako noon, ganda ng damit ko noon. Tapos magpuprosesyon kami, isa ako sa mga bubuhat, ang laki ko sa isang bubuhat, buhat ako ng buhat ganyan. Naalala ko ngayon, sa mga panahon ngayon, aba grabe, ang Diyos pala, magagala lang sa plaza, kailangan kong buhatin. Hindi natin naiisip during that time na ang Diyos ikaw dapat buhatin, hindi siya. Amen. Kaya nga siya tinawag ni Diyos. Ang Diyos ba hindi makagalaw? Kailangan pong buhatin. Amen. Hindi niya ba kayang gumalaw? Hindi ko alam paano ako naloko ng nanay ko noong araw na yun. At yun ang pinagsisisihan ko. Buti na lang ang Biblia dumating sa buhay ko. Amen. Na ang Diyos pala, ikaw ang bubuhatin, hindi ikaw bubuhat sa Kanya. Amen. Na ang Diyos is light of the world. Hindi mo siya kailangan tirikan ng kandila kasi liwanag na siya. Nagdidiliman ba ang Diyos? Kaya mo kailangan tirikan ng kandila? Ang Diyos ang liwanag, sabi ng Bible, di ba? Amen. Oh, eh kung ano kaya kung ang Diyos ikaw ang sindihan para magliwanag ka? Kasi tayong nasa dilim eh. Hindi natin alam tayong madilim. Kailangan natin magliwanag. Amen. Kaya tayo nagliwanag because of the Word of God. Amen. Nabasa natin, tama po ba? Amen. Now, tandaan niyo po, kung di tayo susunod sa sinasabi ng Bible, mali na naman ang ating pagkakaintindi. Kaya ang tagal mo na sa church, hindi ka nag-grow. Why? Because mali ang pagkakaintindi mo. Mali ngayon ang iyong understanding, so mali ang iyong application. Kaya ang resulta, mali lahat. Ngayon, dito sa church na to, itinatama natin, nire-restore natin tayo sa original na plano ng Diyos. Amen. Tandaan niyo po, kung di tayo mag-behave, walang kwenta ang believing kung di ka behaving. Amen. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ituldok mo sa noo niya, sabi mo, walang kwenta ang believing mo kung di ka behaving. Sabi mo! Tama ba? Kasi from the beginning, sabi natin, Bible is the final authority of my life. I believe to Bible. Ngayon, ang pinag-usapan natin dito, Biblia. And I want you to understand this 2020, mga kapatid, kung wala ka pang tunay na relasyon sa Diyos, establish mo na yan. Alam niyo po yung 1 month, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, naka-receive ka na ng certificate dito, ikaw is talagang legit, na family na ng LRC. Dapat nabago na yung pananaw mo. Dapat ngayon, kasama ka na namin sa ginagawa ng church. Amen. Yun na magte-train ng leader, yung kasama ka sa mga training na ginagawa ng simbahan. Because that is good for you. Tama po ba? Amen. Ang tagal mo na dyan, hanggang ngayon, hindi ka pa nagde-devotion. Grabe, ano yung foundation sa mukha? Magbasa tayo ng Bible, mga kapatid. Hindi mo madaling magbasa, pero pag nakasanayan mo, hanapin mo yan. Amen. Before yung Facebook, face the book. Amen. Tama, ang problema, Facebook ka ng Facebook, lumapad na yung parang kutsara na yung daliri mo sa lapad eh. Nagkakalyo na, kaka-scroll. Pag Facebook, kahit maghapon yan eh, kayang-kaya eh. Ang Bible, 30 minutes lang, grabe. Hindi mo mabasa. Ba ngayon 2020, maya naman tayo sa Diyos. O kung gusto mo, siya magbabasa, ikaw magpapako. Di ba? Grabe ginawa ng Diyos sa'yo, nagpapako sa cross. Para lang bigyan ka ng kaligtasan. Ikaw magbabasa lang ng plano niya, ayaw mo pa. Eh plano niya ayaw sa'yo. Amen.
Paano ka tatatag na Kristyano kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Magbasa ka. Tapos ka na doon sa Kristyano, nakaupo lang, tapos na tayo roon. Total na, andito ka na, maborn again ka na. Amen. Magkaroon na ng pagbabago sa buhay mo. Tama mo ba? Amen. Tama? Are you with me? Are you listening? Amen. Tama. Salamat sa Diyos kasi nagising tayo. Alam niyo po ba, grabe. Huwag kayo ma-offend ha, lalo ng mga first timer. Nanood po ako sa translasyon. Alam niyo sa Quiapo? Grabe, ang mga tao ang haba ng pila, ano ginagawa nila? Ano ginagawa ng mga tao? Nakalawit yung paa ni Jesus doon, nakalawit na gano'n. Yung mga tao, haba ng pila, pupunas lang na ganyan sa paa. Nakikita mo lahat sila gumaganang pagkapunas. Yung iba, mahalik pa sa paa, mahalik na gano'n. Mahalik siya. Eh may sakit sa bagay yun. Ikaw yung kasunod. Pinunasan mong gano'n, ginanon mo sa'yo. Come on, magising po tayo sa katotohanan. Hindi po yan ang Diyos. Yung po ay kahoy lang. Amen. Huwag po kayo ma-offend. I'm telling you the truth, and the truth will set you free. Amen. Hindi po yung Diyos na nakalagay sa Bible na hindi mo binabasa. Magbasa ka ng Bible, please. Para malaman natin totoo. Pero pa naman ang Diyos na pupunta lang ng luneta, kailangan po buhatin na sa hatakin ng mga tao. Ang Diyos ba, hindi makakalakad? Hindi niya ba kaya pupunta roon na kasarili niya lang? I was very offended when I saw that. Come on, tapos na tayo roon. Amen. Ngayon, dahil nandito ka na, nagbabasa ka na ng Bible, mag-believe ka na at mag-behave ka. Amen. Gawin mo na yung plano ng Diyos sa buhay mo kasi yun ang kailangan. Tama mo ba? Amen. Amen mo ba? Now, kung babalikan natin, ang sabi, come, follow me. Ang sabi ni Jesus. Ngayon, marami po mga tao na pupunta lang sa church, nagka-come, pero hindi nagpa-follow. Nandiyan lang sila sa church, nagka-come lang sila, pero hindi sila nagpa-follow. Amen mo ba? Amen. Nabago na tayo, huwag ka lang mag-come, maging follower ka rin. Ngayon, meron po 3 level ako isi-share sa inyo para po mabilisan to. 3 level po, okay? Tandaan niyo palagi. Dito po sa main verse na to, malinaw yung sabi dyan, come and follow me, and I will send you to preach for people. Okay? Pag sinabing come and follow me, si Jesus ang sasalita dyan. Pag sinabing come and follow me, Jesus is offering you a relationship. He's inviting you to a relationship. At pag sinabing relationship, yan po yung nurturing. Sabi ni Jesus, come and follow me. Sino nagsasalita? Ang Panginoong Jesus. Ang Diyos ng lahat ng Diyos. Ang Hari ng lahat ng Hari. Pag sinabi niyang, come and follow me, that's an invitation for relationship. Hindi po invitation yan for religionship. How many of you are following Jesus? Amen. I want to see your hand. Come on, I would like to see your hand. Okay, kung tandaan niyo palagi ha, huwag niyo kalilimutan. Kasi I want you to remember this. Tandaan niyo, pag mali ang understanding, mali application. Okay? I want to follow the person of Jesus. Okay? Yan dito. Christian ka. Nandiyan si Christian. Christian ka. Come. Bigyan ko kayo ng pagod example. Quickly, kapatid. Quickly. So, okay? So, for example, ito si Jesus. Okay? Halimbawa, ito si Jesus. Ang sabi niya, come and follow me. Now, ito si Jesus. So, kung si Jesus naglalakad, at yung person na Jesus gusto ko sundan, habang sinusundan ko siya, huwag niyong kalilimutan na itong taong to, person of Jesus, na sinusundan ko, may vision. Amen. Ang vision niya, to conquer the world. Amen. For everyone to know that He is the salvation. Now, dahil sumusunod ako sa Kanya, we are a follower of Christ. Amen? Dahil gusto ko sumunod sa Kanya, ang ibig sabihin nito, kung ano yung vision niya, yun ang vision mo. Amen. Paano mo sabihin, susundin mo siya, ayaw mo namang gawin yung gusto niyang gawin. Hello, this 2020, focus tayo sa vision ng church. You will be caught by the vision. Should be, must be. Amen. Kasi sumusunod tayo kay Jesus, tama? Ngayon kung gusto natin sumunod kay Jesus, invitation niyo for a relationship. When Jesus invite you for a relationship, meaning may nurturing dyan. Thank you na. Pag sinabing nurturing, mga kapatid, dyan magsisimula yung pagbabago ng buhay mo. Amen. Hello? Kaya nababago ang buhay natin kasi the way we follow Jesus,
lumalawak yung iyong paningin. Nagkakaroon ka ng malawak na vision for you. Because you will understand now that God has calling you for a purpose. Amen. Now, pag sinabing, and I will send you out to fish for people, mga kapatid, this is an invitation for partnership. Kasi meron tayong gagawin. Amen. Magpipis tayo ng people. Amen. At dito mo papasok, itinatawag na training. Paano ka magpipish ng people kung di ka magte-train? Amen. Paano mo gagawin na pakilala sa iyong mga magulang at kapatid pag uwi mo ng Pilipinas kung sino si Lord? Ba't siya namatay sa cross? Anong purpose nun? Kung di ka magte-train. So kung titignan mo mabuti Mark 17 na yan, come follow me and I will send you to out to fish for people. It was a call for relationship and a call for partnership. So mag-walk tayo, hindi lang by faith, mag-work tayo by faith. Hindi lang walking, working. Come on everyone, say amen. Amen. Ganun ang gagawin natin. Hindi ka lang nandyan para umupo. Now, I want you to listen to this carefully. Pakinig po tayo, baka may miss out nyo to. Pakibasa po natin to. I knew you. 1, 2, 3, go! Now, pakinig kayo ha. Kapag mali ang understanding mo, mali ang application. Pag mali ang application, mali ang results. Yan ang ulit-ulit yung sinabi. Ang sabi rito, bago ka pa mabuo sa tiyan ng nanay mo, may destinasyon ka na talaga. Amen. Bago ka pa mabuo, may destinasyon ka na talaga. May plano na ang Diyos sa nanay mo sa'yo. Hindi sinabi dyan na pagkatapos magpakasal ng nanay tatay mo ha, hindi ha. Kahit hindi kasal ang nanay tatay mo, kahit anak ka sa labas, nasa tiyang ka pa lang ng nanay mo, alam niya na ang gagawin sa'yo. Amen. Ngayon, matagal niya ng plano yun. Ang problema lang, ngayon ka lang sumama sa church. Amen. Praise God, sumama ka pa bago ka mamatay. Amen. At least natandaan mo at nalaman mo na may plano ang Diyos. Amen. Ang tagal ka nang ini-invite eh, ilang tao na nag-invite sa'yo? Dapat ka ba bang kaladkarin para lang dalhin sa church? Kung mahal mo ang Diyos, dapat hindi ka na kinakaladkad. Dapat alam mo na yon. Dapat hindi ka na pinapalo up. Tama? Dapat hindi ka na pinapalo up. Dapat sinabi mo, Pastor, cell group leader, huwag mo na ako i-follow up because I will, no need for me to be follow up. Because I will follow from this time onwards. Tama? May cell group tayo, kailangan ka pang kulitin, kailangan ka pang... Grabe, ang ganda ng... Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ang problema lang, yung plano hindi nangyayari kasi ayaw mo sumunod. Oh, listen to this ha. Ito na, paganda revelation. Listen to this. Yung iba sa inyo nurse, iba sa inyo engineer, iba sa inyo teacher, sales lady, waiter, whatever, office boy, secretary, whatever. Tama? Ngayon, lagi nyo tatandaan, because of this verse, you are Christian to happen to be a nurse. You are Christian, happen to be an engineer. You are Christian, happen to be a waiter. You are Christian, happen to be a secretary. Tama? Because ang plano ng Diyos, matagal na nasa iyo. Amen. Bago ka naging secretary, bago ka naging nurse, bago ka naging engineer, Kristiyano ka muna na may plano ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, baliktad ang nangyayari. I am a nurse, not a Christian. Tama? Kaya nurse ka, kahit na napakaraming nurse sa paligid mo, teacher ka, kahit napakaraming tao sa paligid mo, engineer ka, dahil napakaraming tao sa paligid mo, ang iniisip mo, engineer ka, nurse ka, teacher ka. You don't need to share the gospel to them because nurse ka, engineer ka, teacher ka. Dapat mo maintindihan na Christian ka muna, happen to be a nurse, happen to be an engineer, happen to be a teacher. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo topic ha. Tayo ng dalawa. Tayo na talaga. Amen? Are you listening to me? Dapat po hindi baligtad. Dapat Kristiyano ako na naging nurse. Kristiyano ako na naging engineer. Kristiyano ako na naging doktor. Kristiyano ako na naging waiter. Kristiyano ako na naging office boy.
Amen. Because from the beginning, from your mother's womb, Christ has already called you. He wants us to be set apart and appointed you. Pag sinabi prophet to the nation, yan yung mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Yan ang plano niya sa'yo. Eh, pastor, ba't ngayon ako nakarating dito? Eh, paano tagal mo na-i-invite? Ayaw mo pumunta. At least, bago ka na tegok, bago ka na lagutan ng hininga, nakarating ka. Tama? Ang problema kasi choices mo eh. Nandoon ka sa nakalakihan mo reliyon, doon ako mamamatay kasi doon ako pinalaki. Eh di peace be with you. Eh di wow. Tama? Tandaan nyo, ang paniniwala, ang faith, kailangan may foundation. Dito, foundation natin, Bible. Amen. Are you with me? Kung walang foundation, walang kwenta. Tama mo ba? Amen. So, napakalinaw na sinabi ng Panginoon, to win souls and make disciples. So, mag-win tayo, mag-share tayo ng gospel, at gagawin natin silang disciple. Imagine, wala pong disciple na pinanganak. Lahat yan ginagawa. Amen. Tingnan nyo si Jesus na nag-disciple. Ilan disciple niya? 12, may naghudas pa. Tama? Eh, how about you kung di kayo di-disciple? Naniniwala ba kayo ng maraming demonyo nagkatawang Kristyano? Niniwala kayo? Ako niniwala ako dyan, naranasan ko na yan. Kala ko mga tunay na Kristyano, demonyo pala. Amen. Tama? Kaya kailangan i-disciple tayo. At yung pong discipleship na yan, hindi po titigil yan sa LRC. Itutuloy natin yan sa simbahan to. Kasi kailangan po sundin natin yung sinakasulat sa Bible. Kaya nga, wrong application ng maraming church kasi wrong understanding. O, tingnan nyo mabuti to. 3 levels. 3 levels of building a relationship and work in partnership with Christ. Una, come and see. Yan, di ba? Tingnan nyo ha. Nung una, nung in-invite ka sa church, ganito yan eh. Pagdating mo sa simbahan, in-invite ka, no? Uy, tara, sama ka. Maganda tayo, attend tayo doon sa church. Kasi maganda roon, pag-aaralan natin ng Bible. Eh, siyempre, darating ka dyan. Di ba? Darating ka, no? Pagdating mo rito, come and see ka lang. Ha? Sige, muna na ako, ha? Kasi come and see ka pa lang eh. Hindi natin yung masisisi. Bakit? Kasi bago pa lang sila. Amen. Talagang come and see pa lang yan because they really don't know what's happening. Hindi nila alam na lahat ng instrumento dito nakasulat sa Bible. Kasi lumaki ka doon sa church, so wala namang ganyan, piano lang. Eh hindi mo alam, lahat pala yan, biblical. Amen. So come and see ka lang. Tapos may nagkakantahan, may nag-iiyakan, may nagtataas ng kamay, hindi mo alam lahat yung biblical. Kaya come and see. Now, at second level is come and follow. Dito maraming nasira. Ang gusto nila, come and see lang. Ayaw nilang mag-come and follow. Yung come and follow, dito na papasok yung level up ng iyong pananampalataya. Amen. Kasi kailangan ka na sumunod. Ang pinakamahirap sa lahat, sumunod. Amen. Kaya requirement si Lord, doon sa mga mangingisda, come and follow. Hindi yung sinabing come and see. Ang sabi niya, sumunod ka sa akin, pumunta ka at sumunod ka sa akin. Ang sabi doon sa verse 18, and they left their nets and their boat at once. Ibig sabihin, yung kabuhayan nila, yung bangka na business nila, yung net na ginagamit nila sa ikabubuhay nila, iniwanan nila agad-agad at sumunod kay Lord at once. Amen. So hindi ko naman sinabi sa inyo, iiwan nyo yung trabaho nyo. Ang ibig sabihin, nagtatrabaho kang Kristyano. Hindi ka nurse na Kristyano. Kristyano kang nurse. Amen. I want you to understand na ang priority mo, pagka-Kristyano mo. Amen. And I will tell you, sa mga bago dito, if you take care of the business of God, God will take care of your business. Amen. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Kung inaasikaso mo, ginagawa mo yung plano ng Diyos sa buhay mo, lahat ng problema, issue mo sa buhay, may pagkakataon, in His will, nasagutin ng Diyos lahat. Amen. Not in my will, in His will. Amen. Tama? 2020 na kapatid. Huwag na yung come and see, come and follow na tayo. Ngayon, kapag nagka-come and follow ka na, nagte-training ka na, nag-encounter ka na, nagbabasa ka na ng Bible, sumusunod ka na sa training, ano na kusunod yan? Come and go. Ano yung go? Yung sinasabi ni Lord na, I will send you out to fish for people.
Amen. Hello? Are you with me? Amen. Dito sa church na to, yung po ang ginagawa natin. Eh kasi nandito ko sa church na to, para naman sa iyo lahat, yung training na yan. Hindi naman para sa amin. Kita na yung mga tao na umuwi ng Pilipinas, nandun sila ngayon. Matatag silang Kristyano, alam nila yung ginagawa nila. Why? Because they have been trained. Amen. Hindi yung ang tagal mo na dyan, kahit opening prayer lang, hindi ka marunong. Dapat pag tinawag kita rito, tumayo ka ngayon dito, mag-opening prayer ka. Yes, Pastor, I will do that. Amen. Let's close our eyes. Let's bow down to God. Ganon! Hindi, Brad, pakipray nga. Pastor, Panay ka, paano wala ka alam? Paano ayaw mo mag-train? Ayaw mo sumama? Wrong understanding, wrong application, wrong results. Amen. Tama mo ba? Ngayon 2020, sino gustong ma-bless ang buhay niya ngayon 2020? Sino magbe-bless sa atin? Ako ba o si Jesus? So follow Jesus! Amen. Tama? Follow Him! Alam niyo po na nag-full time ako, Pastor, alanganin kami dalawa ni Pastoro, parang di tayo mabubuhay. Pero grabe, Lord is sustaining us. Amen. Kahit na wala kaming trabaho ngayon. Napakarami sa inyo na ginagamit ng Diyos to bless us. Amen. Thank you so much for that. Now, ang gusto kong sabihin dito, ang Diyos hindi ka pababayaan kapag sumunod ka sa Kanya. Amen. Huwag kang pupunta sa church ang iniisip mo yung labahin mo. Hindi mo ako makakatin kasi dami ko labahin eh. Nag-party kami, nakatambak yung labahin. Alam mo gagawin mo pag may church, sabihin mo lang, labahin, stay there in Jesus' name. Hindi mo mawala yun doon eh. Kahit na, umalis ka, magsimba ka, mag-cell group ka, mag-training ka, pagbalik mo, andun pa rin yun. Pwede mong gawin after. Amen. Sa bahay mo namin, ako naglalaba. Yes, alam na lahat yan. Ako po naglalaba kasi yung asawa ko, lagi sinasabi dyan, Mami, you're so beautiful to wash the clothes. Sa kusina ka na lang, magluto ka. Tama ba? Amen? Ako talaga ng bandero doon now. Pag in-invite ka, sinabi siya maglalaba, grabe, sabihin mo, yung labada mo, hindi mo mawala. Nandiyan lang yan, balikan mo, nandiyan pa rin yan. Hindi gagalaw yan dyan. Lagi na lang istorbo yung labahin na yan. Kasi labahin, may labahin ako eh. Friday, day off ko eh. Ngayon ko lang gagawin. Pagkatapos pag may sakit ka, pag kailangan mo ng tulong sa Diyos, gusto mo humingi sa Kanya. Eh sasabihin ni Lord, oops, teka mo na anak. May labahin din ako eh. Tama? Ayaw mo unahin yung Diyos, pero pag may kailangan ka, lahat gusto mo sa Diyos. Sige. Sino sa inyo may natututunan? Tama? Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa Matthew 16:24-25, Then Jesus said to His disciples, sino ko usap? Mga disciple. At sabi, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Di ba? Denying yourself, meaning, may labahin ako, wag muna yan. Dito muna ako kay Lord, may simba kami eh. May training kami, mamaya na yung tropang yan, mamaya na yung barkada. Dito muna kasi may happy hour kami, may training kami. Deny yourself and go to Jesus first and receive everything na gusto niya sabihin sa'yo. Amen. Bago mo gawin yung mga bagay, after noon, mga gawain ng Panginoon, huwag kayo mawawala. Kasi may relationship na tayo eh. Subukan mong hindi makapag-usap sa asawa mo na 1 linggo. Ipirma na ganyan yung divorce paper mo. May relationship ka kay Lord. Hindi pa pwedeng hindi ka magsisimba. Hindi na reliyon to. Na kapag may PBA games, hindi ka muna mag-church. Na parang walang dating ang simbahan sa'yo. Yun na reliyon. Ang relasyon, Wednesday pa lang, excited ka na. Thursday pa lang, na-plancha mo na yung doon, susot mo damit. Kasi bukas, magpe-praise and worship ka para kay Lord. Maririnig mo yung mensahe ng Lord para sa'yo. Ganon! Tama mo ba? Are you with me? Sabi dito, deny yourself and take up the cross and follow me. Quickly lang po, naalala ko po, no? Quickly lang, naalala ko. Alam niyo po ba na, nagpunta kami sa San Fernando, Pampanga noon. May kamag-anak kami roon eh.
High school pa lang yata ako noon, second year high school kami. Ano po? Nagpunta kami roon. Kasi mahal na araw. Yung nanay ko, sobrang religyoso eh. Gusto niya makita yung nagpipinitay sa roon. Tapos habang nanonood kami ng prosesyon, nandiyan yung prosesyon, di ba? Yung nanay ko, sa tatay ko, sabi ng kapatid ko, tay, bili naman tayo buko juice. May nagtitinda roon eh. Ng buko juice. Naalala ko to, no? So, bumili tatay ko ng buko juice. Tapos nakalagay lang sa plastic yun, minum kami. Tapos parating na yung nagpapinitay siya. Nasusundan siya, sabi ko, nanonood kami sa San Fernando. So, nung nagpapinitay siya na sila, yung nagpapasa ng cross, sabi niya, oh, ganyan eh. Nagpapasa siya, no? Grabe, hirap na, syempre. Hindi madali yun eh. Nagpapasa. Pag dapat doon sa may buko juice, isang buko nga, please. Sabi ng Jesus, nauhaw. Sabi, isang buko raw. So, tumigil muna sandali, no? Tumigil, nagbuko. Tama? Ang mabigat nun, inuhaw talaga. Isa pa po. So, si Jesus, inuhaw. Grabe, nagpipinitay siya, inuhaw eh. Hindi naman masisisi, hindi madali ginagawa niya. Tama? Sayang eh, kung nagbabasa na ako ng Bible nun, tinanong ko sana eh. Ano kaya kung tinanong ko, no? Kung nagbabasa na ako ng Bible, kuya, talaga bang dapat gawin yan? Tama ba yan? Oo, tama. Kasi sabi doon sa Bible eh, alam mo yung Matthew 6:24-25, yung sabi doon, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Yan ang sabi, di ba? So pag binigyan ka ng biblical verse, maniniwala ka. Eh, ibig sabihin niyan, daily eh. Eh di sasakay ka ng train, dala mo yun. Sasakay ka ng jeep, dala mo yun. Kasi daily, ibig sabihin yan eh. Literal yung tinake yun, hindi po literal yun. Ay, sabihin ng cross and follow me. Ibig sabihin, lahat ng hirap dito sa mundo, kaya mong dalhin. Kasi nakasunod ka sa Kanya. Lahat ng problema, kaya mo nagpasan because of Him. Hindi pa ba enough yung dinala niya rito? Hindi pa ba enough na nagpapako siya rito para sigipin ka? Ba't kailangan pang pairosahan yung sarili mo? Ba't kailangan pang ulitin every year? Hindi mo na kailangan gawin yun. Kailangan si Lord, nagpinako sa cross, ng 3 o'clock na, ano sabi? It is finished. Tapos, ang plano niya, nasagipin ka. Nabigyan ka ng salvation. Hindi mo na kailangan ulitin yun every year. Amen. Come on, open up your eyes. There is a Bible, there is a Word of God that will set you free. Amen. It's 2020, straight tayo sa plano ng Diyos. Tama mo ba? Kaya nila ginagawa yon because they don't know the Word of God. Kung alam lang nila ang salita ng Diyos. Pero you know what? I don't condemn them. Alam mo yung mga taong yon, ako hindi ko ginawa yon. Kung yung makakakilala sa Diyos, kung yung mga yon, mababasa nilang Bible, napakakatindig mga Kristyano ng mga yon. Kasi ako hindi ko naman ginawa yun eh. Eh sila, panata nila yon. Kung malalaman lang nila ang katotohanan, hindi nila alam ang totoo, tapos na, hindi mo na kailangang pahirapan ng sarili mo. If you confess by your mouth that Jesus is God and believe in your heart that He was raised from the dead, you are saved. Tapos na, yung pinaniwalaan mo lang siya, saved ka na. Hindi mo na kailangang parusahin yung sarili mo taon-taon. Amen. Amen po ba? You with me? So, malinawan po tayo ngayong 2020, no po? Ngayon, ano yung goal natin para sa inyo lahat? Matatapos na tayo. To make every believer a leader of leaders. Kailangan mga leader kayo ng leaders one day. So, ngayon po 2020, ngayon, makinig po tayo mabuti, lahat tayo. Kung hindi ka pa connected sa training, I want you to train right now. I want you to level up yourself. This 2020 po, meron po tayong plano. Leadership development. Kasi ang goal natin is for every believer to be a leader of leaders. Pagpasok po ng 2020, meron po tayong leadership development. Kung leader ka na, i-develop ka pa namin. Kung hindi ka pa leader, i-develop ka pa rin namin. Tama? Yan yung gusto natin pag-usapan. Quickly lang po, before we end. True life class na tayo. Sino yung mga order ng life class sa book? Yung hindi pa naka-order, 35 dirhams lang po. Napakaganda po ng life class na yan. Kailangan po meron ka niyan, yung book na yan. Ayan po yung book. Life class book. Kailangan po meron ka niyan. Kasi po, magte-training tayo, magle-level up tayo. Kailangan po i-train kayo lahat. Hindi pwede 2020 na, nakaupo ka pa rin dyan. Kailangan sundin natin gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Ito po, nagawa ko na yung ano. Andiyan na po yung date. Ayan. Tingnan mo mabuti. Ayan po yung date. Yan, nakasunod dyan sa date. Magsisimula tayo ng February. Prayer of 3 muna tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, sa buong church to, kasi po, nasabi ko na sa mga leaders, binibigyan ko lang kayo ng updates.
Maging ready po kayo dyan. Mag-ready tayo lahat. Ayan po yung prayer from 3. February 6 to February 12, 4th week yan hanggang March 4. Papasok tayo sa intentional discipleship. Papasok po tayo sa equipping. Papasok tayo sa intentional training. Kailangan po kayo matrain. Yung prayer for 3, that is the time para po mag-win tayo ng soul. Para magamit ni Lord yung sinasabi niya, come and follow me. You need to be trained. Binibigyan ko yung updates. At sabi na dito, and ask it, and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Ang prayer for 3 po is about praying for something. Kung hindi ka pa nakapag-open ng cell group, that's the time for you to open a cell. Pray for 3. Sino yung tatlong yon? Mga kaibigan mo, hindi mo madala sa church. Mga friends mo, nanay, tatay mo, kaibigan mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Amen? Amen. Amen. Mga kapatid, how many of you believe that prayer is very powerful? Amen. Alam mo yun, sekretary nyo na napakasuplada, ipag-pray mo na isang buwan. Tingnan mo, darating dito one day. Amen. Yun yung target natin. Ngayon, i-detail sa inyo ng mga cell group leader nyo yan. Ito po yung category. Lahat tayo mapupunta rito. I-category kayo ng mga cell leader nyo. Kami mag-category sa mga leader. Pag sinabing, category 1, yan. Ibig sabihin, nagde-devotion ka, every Friday andito ka, umatid ka ng cell, maaari nagde-training ka o hindi, part ka ng category 1. Ngayon, habang binabasa mo yan, tingnan mo yung sarili mo. Kasama ba ako sa category 1 o kasama ako sa category 2? Ano yung category 2? Yung umaatin ka ng service at saka nagsesell ka. Or either, umaatin ka ng service pero hindi ka nagsesell. O nagsesell ka pero hindi ka umaatin ng service. Huwag kayo magugulat one day na i-category kayo. As soon as possible yan ng mga cell leader nyo. Ngayon, you can assess yourself. Nasaan ka ba dyan? Category 1 o category 2? Pag sinabi po yung last level, itong last level na to, either nagpa-Friday service ka or nagsasell ka lang. Isa lang dyan. Maaaring hindi ka pwede ng Friday pero umatin ka ng cell. Pero hindi ka nagte-training, hindi ka nagte-devotion. Kaya i-category natin ng church kasi po kailangan namin kayo matrain. Kailangan namin kayo i-train. Ito yung leading sa atin ng Lord. Hindi maaaring hindi. Okay? Now, see. Pag nakita nyo, yan po yung prayer of 3. Okay? Ngayon, pag category 1 ka, dito ka sa plan 40. Paliliwanag natin kung yung plan 40. Kapag ikaw category 2, dadaan ka rito sa life class training. Sino yung magtuturo sa'yo? Yung mga nag-training ng plan 40 kasi sila yung category 1. Sila yung magiging mga guides. May graduation po yan after 9 weeks. Matatapos tayo, yan po yung timeline. Yan po yung plan 40, 5 weeks yan. Yan yung mga category 1, dyan sila pupunta. Magte-train sila ng plan 40, meaning 40 days yan. Pagkatapos ng 40 days, sila yung magtuturo sa mga life class student. Kasi nasa category 1 sila. Kasi in-upgrade nila sarili nila eh. Ikaw nakatuwa nga lang dyan. So category 2 ka. Ikaw yung mga tuturuan sa category 2. Ito yung life class. 9 weeks yan. Ayan po yung timeline ng life class. Magsisimula ng April 9, matatapos po ng May 6, yung 4th week. Yan po yung pinaka-post-encounter na natin, pre-encounter na natin ngayon. Yung 5th week, yun na encounter. Then, diretso tayo doon sa post-encounter na 6, 7, 8, 9 week. Hanggang sa final week. Baptism sa graduation nyo. Hello, are you getting it? Papaliwanag namin sa inyo one day yan. Ayan po yung kabuuan yan. Nakita nyo? Hindi nyo mabuti yung kabuuan. Ayan yung life class lessons natin, week 1 to 4, yan pre-encounter, yung 5th week yung encounter, yung 6, 7, 8, 9, yan po yung post-encounter. Babaguhin na natin training. Bakit? Kasi life class po, i-upgrade tayo lahat. Napakaganda po ng life class. Samantalahin nyo na nandito kayo sa church na to para po matrain kayo. Kailangan nyo yan. Amen? Saan tayo nagsimula kanina? Pag mali ang understanding, mali ang application. At mali ang results. Kapag tama ang understanding mo, tama ang application, tama ang results. Tama? Amen. So, itama natin yung application at yung results. Na habang nandito ka, itong taon na to 2020, 2020 na, pahinga muna tayo, dahil ko na nagawa sa church. Hindi! Ngayon 2020 na, magle-level up ka. Hindi ka manghihina. Yung fire sa'yo, hindi mo mawala.
Lalo mong kikilalanin yung Diyos na yan. Pagsisilbihan mo siya kasi hindi ka lang walking in faith, walking in partnership ka in faith. Tama? Come on everyone, ang dami mong kaibigan na hindi pa nakakilala kay Lord. Paano mo sila dadali sa church? Kailangan mag-train ka. Kailangan mag-train ka. This church started for 15 people only. 15 tao lang nagsimula nito. Itong Abu Dhabi. Ngayon meron na tayong Alay, meron ng Dubai, meron pa dalawa sa Pilipinas. Bakit? Kasi mga tao yung nag-train. Kaya nagagamit sila ng Panginoon. Kung gusto mo makarating sa langit, mag-train ka. Ang problema, lapit-lapit ng church, hindi ka makapunta, langit pa kaya? Wow! Gusto mo makarating sa langit? Come on. Follow Jesus. Come and follow Him. Hello, naintindihan niyo pa sinasabi ko? Amen! Yan po yung mga ituturo namin. Yan, ito yung ang ganda. Oh. Learning from our mistakes. Grabe. Ang dami mong pagkakamali sa buhay. Matuto ka roon. Ano yung best deal ng buhay mo ngayon 2020? Ano yung best experience na gusto mo experience ngayon 2020? Naniniwala ka ba na life is a battle? So lahat yan ituturo sa'yo. Bakit ayaw mo umatid? Napakaganda niyan. And then meet Him in during encounter sa 5th week. So sino ang mga dadali natin dito? Sino ang mga dadali natin dito? Yung mawiwi natin sa prayer of 3, kung sino man sila. So kung ikaw ay cell group leader, ngayon pa lang, iporma mo na yung cell group mo to win 3. Each. Para pagdating itong training na to, lahat sila kasama roon. By the way, kasama po rito yung mga category 2. Sino yung mga category 2? Sino yun yung category 2? Yan. Category 2 ka. So kasama ka doon sa training na yun. Kasi, either nakakating ka ng service o cell, or either dyan, hindi ka nag-devotion, hindi ka nag-training. So kasama ka roon sa 9 weeks na life class training. Okay? Amen po ba mga kapatid? Amen! Naintindihan niyo po ba? Ngayon, ang church na ito, pupush tayo level up. Hindi tayo bababa. The more ng 2020 umaangat, the more ang year umaangat, dapat lahat tayo tumataas. Amen! Hindi pwedeng nanglalampot ka, hindi pwedeng nanghihina ka, hindi pwedeng ayawa na. Pero sasabihin ko sa'yo, mas madaling lumipat ng church kaysa magbago ng buhay. Magbago ng church kaysa magbago ng buhay. Kung gusto mo mabago ang buhay mo, stay and do this. Para po sa inyo yan, hindi para sa amin. We want you to grow in your faith. We Amen! want you to be a Christian na can stand firm sa buhay na to. Tama? Huwag mo sabihin na, tagal mo na, hindi ka pa rin devotion. Di category to ka. Grabe, tagal mo na dyan eh. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin devotion. Category to, bagsak mo. Hello? Amen! Amen! So, yung mga sa leader nyo, kung wala ka pang life class, order life class now. So, Dubai lang po in-order yon. Praise God, ang binigyan ng pagkakataon mag-print, Dubai lang. UAE lang. At saka Pilipinas. Ibang mundo, hindi sila binigyan ng chance. O order sila sa Bogota, Colombia. Tayo binigyan ng chance kasi nakita nila kung gano'ng kainit ang UAE dito sa ginagawa natin na to. So, meron na po nag-imprenta sa Dubai. So, kung order ka, 35 dirhams lang po yung life class. Para sa iyo yun. Yung life class na yun, pag nag-devotion mo in 9 weeks, maniwala ka sa akin. Pag uwi mo ng Pilipinas, nanay, tatay mo, barkada mo, asawa mo, mga anak mo, pwede mo turuan yung daily. Ano yung book yun na sa'yo? Iyon, hindi namin kukunin yun. Personal book mo yun. Amen! Life class. Tama? Nakita niyo yung mga class? Tapos na tayo. Nakita niyo po yung ano? Nakita niyo po yung mga subject ng life class? Pakalipat nga na. Pakalipat yung slide. Yan. Nakita nyo? Tingnan nyo yung mga title pa lang. Tingnan nyo yung title. 1 week yan. Weekly yan. Discover the secret that will transform your life. Grabe, no? Ano ba yung mga sikreto para mabago ang buhay ko? Nandiyan lahat yan. Your decisions define you. Yung mga decision mo, yung choose, chance, changes, tatlong siyan. Nothing less than God's best. Hindi naniwala dyan. Walang pinakamatindi na kundi yung Diyos. And then after noon, new beginning ka. Di ba napakaganda na pagkalahati ng year 2020, new beginning ka? Grabe, bagong buhay ka, Panginoon. Maraming salamat po. Iiwan ko na yung religion. Dito ako, may ikipagrelasyon ako sa iyo. Dahil alam ko, pag nakipagrelasyon ako sa Diyos, na napako sa cross, yung mga pangako niya, pupunta sa akin. Tandaan nyo, kaya siya napako para sa kanyang mga pangako. Amen!
Hindi mapapako yung pangako niya, kaya siya nagpapako. Dahil ikaw, dapat ikaw mapapako, siya nagpapako. Nakita niyo kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon? Tama? Amen po ba? So everybody stand please. Music team please. Please come. How many of you feel blessed today? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon mga kapatid. Sige po. So meron po tayong mga training ngayon ha. May ikiusap po ako sa inyo. Ang mga nagte-training po mga kapatiran, may training ngayon after the service. Sige po, I want you to close your eyes. How many of you are blessed today? Tignan po natin yung plano ng Diyos sa ating ngayon 2020. Okay? Kasi po opening ng year, si Lord po binigyan ako ng pagkakataon na i-share sa inyo yung plano ng simbahan. Yan po yung plano natin. So gusto ko sa pananalangin natin ngayon, habang nakapikit ang mga mata mo, yung sinasabi mo sa Panginoon na, Lord, this year 2020, Panginoon, susunod na ako sa iyo. Hindi na ako magiging come and see, come and follow na ako ngayon. Para po one day mag-come and go ako. Para po one day, Panginoon, maggamit ako for your kingdom's sake. Para po, Panginoon, mag-level up ang aking pananampalataya. And then, magamit ko to share the gospel to my family. To my father, to my mother, to my wife, to my husband, to all my relatives, to all my children, to all my office mates, to all my friends. Panginoon, help me. Father in heaven, this morning, nagpapasalamat kami, Panginoon, because you reminded us of your love and your plan for our lives. Panginoon, ito simbahan ito, Lord God, simbahan mo. Kayo po ang aming Diyos dito. Kayo po ang hari ng mga hari. Kayo po ang aming kaligtasan. Without you, Panginoon, we are nothing. Kaya po sa umaga ito, we are so thankful na ni-remind nyo kami, Panginoon, kung ano yung plano nyo for us. Kung ano yung gusto nyo mangyari sa each and every one of us. Lord, tulungan nyo kami na maintindihan namin yung plano sa buhay namin, Panginoon. At pabayaan nyo kami mag-level up sa aming pananampalataya, Lord God, for us to be able to be used for your glory. Lord, narinig namin ngayon na Kristiyano kami na nagtatrabaho sa UAE. Ano mang posisyon meron kami, Panginoon, simula po sa araw na to, salamat, Lord, sa wisdom na binigay nyo sa amin, na kami po ay Kristiyano muna na tinawag nyo bago kami naging nurse, bago kami naging engineer, bago kami nagtrabaho rito. Kaya po, Panginoon, thank you, Lord, for opening up our mindset right now. Naunawaan namin, Panginoon, yung plano niyo sa buhay namin. Lord, and I pray na lahat po ng yung mga anak na nandito ngayon, lahat po ng mga anak nyo na nandito nakikinig na mensahe ninyo, Lord God, is magpapatuloy. Yung fire sa puso nila hindi mawawala. Magpapatuloy sila magsilbi na kahit maggaano kahirap ang buhay, ano man consequences, ano bang circumstances meron kami sa buhay na ito, Lord God, naniniwala kami that you're working behind the scene. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. And alam namin, Panginoon, na itong 2020 is a breakthrough for everyone. Panginoon, trabaho, darating ang trabaho. Visa, darating ang visa, Panginoon. Financial breakthrough, magkakaroon ng financial breakthrough in Jesus' name. Kagalingan ng karamdaman, magkakaroon ng healing in Jesus' name. Lord, yung mga trabaho inaasam na yung mga anak, Lord God, in the name of Jesus, we pray it, Lord, and we claim it as soon as possible. Mga documents na inaayos para magkaroon ng trabaho. Ano man dokumento na nakasalang sa gobyerno para ayusin, Panginoon, Lord. We pray, Panginoon, cancellation of visa for a new visa. Waiting for a new job. Lord, situation ng bawat anak mo, Panginoon. Mga tao, Lord God, na naghahanap ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon na madala yung pamilya nila rito, Panginoon. Magkaroon ng anak, yung mga may asawa, Panginoon, na gusto magkaroon ng anak in Jesus' name. Yung mga buntis, Panginoon, we pray na bigyan siya normal delivery. Panginoon, hindi lang normal delivery, Panginoon, yung provision nyo sa bata, Lord God. Normal na panganganak, Lord. Lord, we believe
that this 2020, marami kayong gagawin sa amin, Panginoon. As we train, as we improve, as we level up our level of Christianity, Lord, we pray, Panginoon, and we claim yung patuloy na paggabay niyo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Let your will, let your plan happen to this church. Kayo po pasunod, Panginoon, di po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Palakpak po natin sa Lord. Father, salamat po sa gabi ito, sa umagang ito. We will continue to praise your name, to bless your name today, Lord. Thank you, Lord, for this day. In Jesus' mighty name. And everyone would say, Amen.